Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan natin sa buong mundo. Ito na naman po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza dito sa ating programang Diretsahan sa Broadcast, Episode 3 na. Maraming salamat po sa patuloy at mainit yung suporta mga kababayan. Ikaw man ikakamping, Dilawan, DDS, loyalista at Pilipinong nagmamahal sa bayan, welcome po kayong lahat dito sa ating programa. Ngayong araw po, ang ating episode, ng ikatlo nating episode, marami po tayong pag-uusapan dahil nga po may init ang mga issue sa ating bayan. Lalo na po ngayon na nangyayari po mga kriminalidad, ang una nating itatopic. Nakakalungkot nga po itong linggong ito dahil dalawa ang nasawi dito sa ginawang pang-hold up ng magkaiba namang tao sa mga ating mga magigiting na mga riders. Itong mga riders na ito ay naghahanap buhay lamang. Ang sabi nga noon ng ating PNP ay napakatiwasay na at napakapayapa na ng ating bayan. Hindi naman po natin didiscredit yon. Pero nakakalungkot lamang po ang sitwasyon po natin ngayon, may mga nagpo-post na nga po na nagmamakaawa po yung iba mga riders na wag daw po silang sasaktan at sila lamang po ay nagtatrabaho. May asawa po sila, may pamilya po silang uuwian, may mga buntis po silang mga asawa at sana nakikiusap na mairaos yung ride na yon ng maayos at walang pinsalang mangyayari o krimen na mangyayari. Nakakalungkot po ito mga kaderechahan dahil dati ang mga kriminal ang takot na gumawa ng krimen. Bakit bumabalik na naman po tayo sa issue na ito na mga inosenteng mga pamilyadong tao ang nawawalan ng buhay dahil lamang sa krimen na hindi natin maisip bakit gustong-gustong ginagawa ng mga kriminal na ito. Ito'y pangmadali ang pagkuha ng buhay at ng salapi. Ayaw magtrabaho ng maayos. Gusto'y mabilisan. Pero ang nagiging ugat, ano nga ba? Ito nga ba'y sinasabi natin mga user ng drugs o mga lulong na sa bisyo ng pagsusugal? Hindi natin po sila mahuhusgan agad-agad. Pero kami naman po ay umaapela din sa ating pamahalaan. Nawa po ang PNP po ay palakasin pa po lalo po sa gabi yung protection po rin natin sa mga riders. Hindi lang po doon sa mga taong naglalakad o pumapasok sa kanilang mga opisina. Yung mga riders din po, yung mga taxi drivers, yung mga riders ng mga motor, yung mga nirerentahan nating mga sasakyan. Sila naman po yung mag-isa nga lang din. Paano nga naman pag mayroon ding sakunang nangyayaring ganito o mga krimen na nangyayari, sino ang kanilang tatakbuhan? Nakakaawa po yung video na yun, na nagmamakaawa po yung rider na yun para lang po wag po siyang saktan pero nagawa pa rin pong saktan ng kriminal para sa kakarampot na pera, mawawala yung buhay ng tao na naghahanap buhay lamang. Naiwanan ng isang rider na yun ang kanyang anak, 11 taong gulang, wala na ring ina. Paano po ngayon ang bata? Hindi na po natin maibabalik pa ang buhay. Doon naman po sa sinasabi po ng PNP ng mga statistics, kami po, hindi po namin kayo hindi sinasang-ayunan. Kami po'y umaapela na sana naman po iparamdam po natin sa mga kababayan natin talaga ang statistics ninyo ay talagang nararamdaman sa ilalim, lalo kami mga masang Pilipino na araw-araw nagtatrabaho, naglalakad, sumasakay ng mga pampublikong sasakyan na iniisip din namin na baka mamaya may hold-upper, may snatcher, saan ba kami tatakbo? Nasaan ba ang mga pulis natin? Kami po ay nakikiusap na sana po yung datos maramdaman doon sa baba. Hindi lang po sa papel. Nakikiusap din po kami sa gobyerno natin, sa DILG. Sinabi rin po ni Secretary Remulla na napaka-peaceful na ng Pilipinas. Sana man po ay maramdaman po talaga ng ordinaryong Pilipino dahil napakahirap po talaga yung kaba na laging nararamdaman ng isang ordinaryong Pilipinong lumalabas sa kanilang tahanan at maghahanap buhay, lalo na sa gabi. Bumabalik na naman po ang kriminalidad. Bumabalik na naman po yung takot ng mga kababayan natin. Ayaw na po nating maulit pa yung mga ganyan mga senaryo na mamamatay dahil lamang hold upin, re-rapin, di ba? Tigilan na po sana natin yung mga ganitong takot at sana bumalik ng kumpiyansa ng mga kababayan natin na tayo nakakapunta sa labas ng ating mga tahanan, nagtatrabaho tayo ng payapa. Ang gusto lang po natin ay makapagtrabaho, may maiuwi sa ating pamilya. At nawa naman po ang PNP, ang ating gobyerno, magtulong-tulong po kayong lahat. Tayo po mga taong bayan, magtulong-tulong tayo. Sugpuin na natin tong krimen kasi kung patuloy pa rin tong paglaganap ng droga, kung patuloy pa rin tong mga hold-up and snatcher, sino pa pong matinong Pilipinong matitira?
At sino rin pong investor ang pupunta sa ating bayan para magnegosyo at magkaroon pa ng maraming trabaho kung puro takot po ang mamamayani sa ating mga kababayan. May sinabi nga po noon si Pangulong Duterte sa kanyang SONA, "Your concern is human rights, mine is human lives." Marami pong tumutulig sa patakarang pinalunsad ni dating Pangulong Duterte hinggil sa kriminalidad. Isasantabi po natin iyon. Nasa sa inyo na pong opinion na yon. Pero para lang po sa amin, sana po dumating nang ulit tayo sa puntong mas takot ang kriminal na gumawa ng krimen kumpara ang taong bayan na tatakot sa kriminal. At nawa mga kaderechahan, ako rin po ay nagdadasal sa inyong kaligtasan, naway mairaos natin ang ating buhay pang araw-araw na ligtas. At mag-ingat po tayo, lalo na po doon sa mga tsuper natin na nagtatrabaho lamang at gustong may uwi sa kanilang pamilya. Mag-ingat din po tayo, hindi po natin malaman kung sino pa po ang suspect, kriminal, o inosente sa mga nagiging pasahero natin. Mahirap naman rin humusga. Pero lahat pong ito ay nangyayari dahil naglilipanan na naman ang droga at ang kriminalidad sa bayan natin. Yan po ang ating first topic dito sa Derechahan. Muli mga kaderechahan, kayo po ay aming iniimbitahan na mag-share, mag-like at mag-comment para kasali po kayo sa ating mga diskusyon dito sa ating Derechahan. Kami po ay nasa third episode na ng aming Derechahan ni Noblesa sa podcast. Nagbabalik tayo mga kaderechahan. Muli, ito po ang ating third episode ng Derechahan ni Noblesa sa podcast. Sa ating ikalawang issue, ito nga ang mainit na diskusyon ngayon sa social media, ang naging enkwentro ni MMDA Gabriel Go at yung teacher po na wala yatang helmet na kanyang hinuli. Maraming mga aktivista, lalo na yung ACT Teachers Party List, na kinokondena ang ginawa nga ni Mr. Gabriel Go doon sa teacher na kanyang nahuli na walang helmet. Parang sinasabi, invasion of privacy. Ngayon, ang ating opinion dito sa Derechahan, syempre, tayo dapat talaga ipatupad ang batas. Kaya nga po, may nagsasabi noon na ang batas ay malupit, ngunit yan pa rin ay batas. So, kay Mr. Gabriel Go, ginagawa naman po niya ang kanyang trabaho, siguro nga lang po, minsan ay lumalagpas doon sa mga standard sa pagdidisiplina sa mga kababayan natin. Dahil marami talagang Pilipino ang pasaway at ang hirap-hirap na disiplinahin ng Pilipinas. Si Gabriel Go, inatasan niya ng MMDA para disiplinahin. Kaso meron na yata din naging issue dati sa MMDA regarding din dyan sa mga pagbabaklas, clearing, at mga panguhuli din sa mga motorista na nila live. Kasi nga may batas tayo regarding sa privacy, di ba? Ito'y ginagawan nga din ng issue dahil parang dati nag-warning ng MMDA sa kanya na wag na lang magkaroon ng mga clearing na live na ginagamit yung account niya. So ngayon yan ang issue ngayon ng mga kababayan natin sa kanya, lalo na yung mga tinamaan din ng panguhuli niya. Pero sa atin naman mga kababayan, sa totoo lang, nasa batas naman po talaga ang pagki-clearing, pagsasaayos. Kaya nga po, naging batikan dyan si Manila Mayor Isko Moreno. Hello, Yorme. Tingnan nyo naman ang Maynila, talagang napakakulit ng mga taga Maynila, lalo na nung wala pa si Yorme. Nung naupo si Isko Moreno, first term niya, nakita natin. Nilinis talaga ni Isko yung mga iskinitang makukulit, na nakahambalang yung mga hindi dapat nakahambalang. Paano naman po ninyong hindi rin papanigan din sa Gabriel Go? Kung may emergency po dyan sa lugar ninyo, at magkaroon po ng sunog o meron po sa pamilyong kailangan pasukan ng ambulansya, hindi makadaan agad dahil nga nakaharang din yung mga hindi naman dapat nasa kalsada. Yung doon sa daanan ng mga tao, nakakapagtaka din. Minsan may nakalagay doon mga kotse, nakapark din doon, double parking pa. Paano naman din makakapaglakad yung mga pedestrian na nakahambalang yung mga sasakyan nyo doon? Yung mga gamit nyo sa bahay na dapat nasa loob ng bahay, inilalabas niyo sa labas ng kalsada at doon nyo tinatambak. Pag sinita kayo, kayo pa ang galit. Nasa batas po yan. Ang problema po talaga sa atin, karamihan po sa mga Pilipino, wala po rin disiplina. Kung may pagkakamali po si Gabriel Go sa ginawa niya, hayaan po nating gumulong ang investigasyon ng MMDA para naman po sa amin, yung ginagawa po niya, nakakatulong po para malubnasan na po yung mga ginagawa pong pang-aabuso ng ilan nating mga kababayan sa mga kalsada. Yung hindi naman po nila property, inaangkin po nila. Yung sidewalks po na dapat po dinadaanan ng tao, ino-occupy din po nila. Napakamali naman din po talaga. At doon naman din po, ipapasok din po natin, ito yata pong November, para po sa ating ikatlong
issue, etong November po yata ay magkakaroon na rin ng barangay election. O, mga chairman at mga kagawad na paborito kong binabate doon dati sa radyo, eto na naman po magkakaroon ng election sa November 2. Panigurado yung iba dyan, marami na nagpaplano kung sino ang mga magiging chairman, kagawad, SK chairman, SK kagawad, yung mga line-up nila, hinahanda na nila. Pero tanungin po muna natin ang ating mga sarili. Nararapat po ba talaga kayong magsilbi sa barangayan? Nararapat po ba talaga kayo na iboto ng mga kabarangay ninyo? Sa mga residente, sa mga botante, isipin ninyo ang mga nakalipas na 3 taon. Ano nga bang nagawa ng chairman namin? Ano nga bang nagawa ng kagawad namin? Sa mga kabataan, ano nga bang nagawa ng aming SK chairman at SK kagawads na pagsisilbi sa aming barangay? Naramdaman po ba ninyo na tunay sila nagsilbi? O sinilbihan lang nila ang kanilang sarili, pamilya, kamag-anak, kumare, kupadre, o yung mga malalapit na mga kaalyado nila? Ito na naman po mag-e-eleksyon. Marami na po sa atin ang sawang-sawa na sa isyu ng barangayan. Mga abusadong mga chairman na iilan. Mga opisyalis ng barangay na akala mo'y hari sa kanilang barangay. Imbis na magserbisyo, nagiging perwisyo. Nagtitiis ang mga kabarangay nila ng ilang taon. Sa November 2, kung matutuloy po, pero panigurado po tuloy na po talaga, dahil handang-handa ng COMELEC, tama naman po si Chairman Garcia doon. Pumili po tayo ng tama sa barangayan. Dahil yan po yung pinaka-basic natin. Bukod family, susunod po barangay. Kung ang opisyalis po natin sa barangay ay nagiging pasaanin din ni Mayor, imbes magprogresibo po ang ating lungsod o munisipalidad, lalo pong bumabalik backwards, di ba? Imbis po na sana si chairman magpagaang sa mga ginagawa ng lokal na pamahalaan, minsan nagiging pabigat pa. Kayo naman po mga botante, wag naman po tayong sumaya lang kasi nabigyan po tayo ng grocery na 1 beses. O may na umabot na illegal at mali na pera sa inyo. O umayuda dahil mag-e-eleksyon na. At ngayon binabati na kayo. At kayo kukunin na naman na tao-tao nila para manalo sa eleksyon. Kami naman po sa Derecha ay nakikiusap sa inyo na itong magiging barangay election, katulad po ng issue natin kay Mr. Gabriel Go, kung ang barangay po mismo ay umaaksyon dyan sa mga illegal parking, dyan sa mga nakahambalang sa sidewalk, di ba po hindi na po dapat po problemahin ng MMDA? Yung baha po, yung flood control, kung yung mismo rin pong barangay tumutulong po sa national government sa paglilinis, sa pag-aayos, di sana maluluwan. Ginawa po ang barangayan para po umalwan po kahit papano yung bigat ng trabaho ng national at local government. Hindi po sila dyan dekorasyon. Hindi po dyan sila payabangan dahil siya po'y chairman. Meron nga po dyan. 3 street lamang po. Akala mo'y hari na ng buong bayan na yun. Chairman, nakalagay sa plaka, numero 1 pang walang helmet. Chairman, nakalagay sa kanilang sasakyan, numero 1 pang maraming traffic violation, pagyayabangan yung traffic enforcer na chairman siya. Ibalik na po natin yung respeto ng mga kababayan natin sa barangay. Kayo, mga botante, mga kaderechahan kung bumoboto, lalo na mga kabataan, isipin yung maigi kung sino ang iboboto ninyo. Huwag dahil kumpare ni tatay, huwag dahil binigyan kayo, huwag dahil inayudahan kayo, tanungin ninyo, ilang taon na silang nakaupo. Ano ang nagawa nila sa barangay ninyo? Magpasarap o magserbisyo ng totoo at hindi para lamang sa kapangyarihan at titulo? Yan ang tanong natin sa inyo mga kaderechahan. Nawa, itong barangay election sa November 2, sinasabi nga ang pailala ni Chairman George Garcia, maging matalino tayo sa pagboto. Yan po yung pinaka-basic natin na iboboto ngayon, yung barangay officials natin. From chairman, 7 kagawad, nawa, piliin po natin ang tama. Hindi dahil lamang sa umayuda sa inyo, nabigyan kayo at kumpadre ninyo. Yung serbisyo ang hintayin natin na ginawa nila. Hinintay na natin ng ilang taon. Ito, 4 na taon po batay po sa bagong batas na itong barangay election na ito, 4 na taon po magsisilbi ang mai-elect dito sa 2026. So, ang magiging end nila, magsiserve sila December 1, 2026 hanggang December 1, 2030. 4 years. So,
nasa inyo. Ito, ballpen na itong isusulat ninyo sa inyong balota at yung balota ninyo, kayo ang magde-decide. Huwag ho kayong magpapaniwala na mamamonitor po nila kung sino po ang binoboto ninyo sa presinto na yun. Maling-mali po yun. Dahil kayo lang po at ang balota ninyo nakakaalam at ang Panginoon, ang Diyos ninyo, natin, kung sino ang binoto ninyo. Naway magtanda na po tayo. Kung kayo po ay nagrereklamo sa inyong mga barangay, ito na po ang panahon ng paniningil. At sana po sa mga matitino at mga tapat nating mga government official sa barangayan, gampanan nyo po ang inyong trabaho dahil wala pong pumilit sa inyo. Kayo po ang tumakbo, kayo po ang nagbenta ng inyong mga sarili para iboto kayo ng ating mga boss, ang taong bayan. Yan po ang ating ikatlong issue dito sa Derechahan. Muli mga kaderechahan, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-comment dito sa ating ikatlong edisyon ng Derechahan ni Noblesa sa podcast. Nagbabalik po tayo mga kaderechahan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Daniel Noblesa, dito sa programa nating Derechahan sa podcast. Episode 3 na. Kanina, 3 na po ang ating napag-usapan. Ngayon naman, ang pag-uusapan po natin, syempre, ang mainit na issue pa rin itong mga linggo nito, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 2 witness na po ang sinalang ng prosecution at ang depensa naman din ay, syempre, maraming mga netizens natin ang naguguluhan sa mga nangyayari sa impeachment. Pero in fairness po ngayon dyan sa ating presiding officer o presiding judge natin na si Mr. Chis Escudero, Senator Chis Escudero, nahawakan niya na maayos ang nangyayari ngayong hearing. Siyempre, babalikan po natin, ipresenta na nga po ng prosecution ang 2 NBI officials, si NBI Director Lontok at si NBI Agent Kalinog. Napanood nyo po ba mga kaderechahan? Maraming mga nagtanong, maraming mga hindi nasagot. Ito po ay sa issue po ng pagbabanta po ni Vice President daw kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos, kay dating Speaker Martin Romualdez sa pamilya nila. Ito po yung nag-ugat noong na-contempt po si Attorney Zulaika, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President, hinggil pa rin doon sa hearing ng Quadcom. Kung matatandaan po natin, babalikan po natin ito, no? Ito po ay hearing ng Quadcom at dito po ay tinalakay din ang confidential funds. May mga tanong po yung mga kongresista hanggang sa na-cite in contempt si Attorney Zulaika at nakulong nga po ito sa Kongreso. Mga ilang araw, ilang gabi, at bigla po, this oras ng gabi, nagkaroon po yata ng desisyon ang Quad Committee noon na ilipat sa correctional si Attorney Zulaika na pinalagan ni Attorney Zulaika. At dito na po lahat nangyari yon, pati po yung podcast, it's Zoom, no? Ng mga vloggers, mga media, ilan media, pero karamihan po doon vloggers po, mga pro-DDS po na nagtanong po kay Vice President Sara Duterte. At doon na nga po na ilabas yung kataga po ni Vice President na meron daw po siyang kinausap na hitman. Kung sakali na may mangyari sa kanya, siya po ay mamatay o ipapatay, yun na po daw ang bahalang gumanti sa kanya. Pero sinasabi po rin ng prosecution na ito daw po ay banta sa seguridad at sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni Speaker Martin. Sinasabi naman po ng depensa, wala naman po doong banta. Ang sinasabi lang po ni VP Sara, kung may mangyari sa kanya, yan nga po ang gagawin ng hitman. Ang katanungan po ng lahat, sino po ang hitman? Hindi naman po mailabas ng NBI, hindi rin po mailabas ng prosecution. Tingnan po natin ang magiging husga noong mga senator judge natin. Pero isa pang mainit na issue, parang naglabas po yata ng press release po o sa interview po, sa ambush interview kay NBI Director Matibag, na parang bubuksan daw po ni NBI Director ang issue doon sa cauldron. Tama po ba yung term po? Doon sa nangyari dating SEA Games sa may Tarlac, di ba? Sa Tarlac, tama, Tarlac. Na may cauldron daw po yung parang yung mga apoy, parang signales na start na po yung sports event na yon, overpriced daw po. Pero sinasabi po ng mga opisyalis noon, ni dating BDCA, tama po ba yung term po, na si Secretary Vince Dizon ng DPWH, malinis. Yung mga issue noon, na-liquidate ang maayos. Sinasabi rin po yan ni Senator Cayetano kasi parte rin po yata siya ng committee sa SEA Games. Para ngayon daw po, sinasabi rin ni Senator Pia noong Tuesday,
na parang sinasabi ni Melvin Matibag, ni NBI Director, na iimbestigahan. Ang sabi naman ngayon ng mga senador, lalo ng mga Cayetano, parang pananakot ito sa mga senator judge na kapag ikaw ay against or hindi sumasang-ayon sa mga sinasabi ng prosecution o nagtatanong ka ng masyado, parang tatakutin ka na parang ito ang kakasuhan ka namin. Hindi naman daw po, sabi ni Melvin, kung may mali, dapat kasuhan. Pero ang tanong natin, bakit ngayon lang? Sana noon pa. Kung kinasuhan ninyo, sana noon pa. Kung iimbestigahan, sana noon pa. Bakit ngayon na umaandar ng impeachment ni VP Sara at ngayon alam naman nating minority leader si Senator Cayetano. Alam naman natin na maigi at maganda yung mga katanungan ni Senator Cayetano para mabigyan ng magandang pag-iisip yung mga taong nanonood sa impeachment. Bakit bigla ngayon kakasuhan, iimbestigahan? Nagtatanong lang naman po kami. At sa Malacanang naman din po, nakikiusap naman din po tayo, lalo na po dyan sa ating napakabait, napakahusay, napakaganda, na si Yusek Claire Castro. Madam, sana naman po, wag na po tayo masyado pang magbigay ng komento dyan sa impeachment. Unahin po natin yung mga programang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga programa niya na nararamdaman ng mga Pilipino, yun po ang iulat ninyo. Sana nakikiusap din tayo sa mga kaibigan natin sa Malacanang Press na tigilan na po ninyo siguro ang pagtatanong kay Yusek Claire ng mga ganyang katanungan. Kaya po lalo po yung babae, naglalo po ng gigigil na sumagot. Kami naman po ay nagbibigay lamang ng opinion. Yusek Claire, wag niyo mamasamain, na imbis po sana na pagtuunan nyo po yung impeachment na pagsasagot, unahin nyo po, ano na po bang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga issue ng flood control? Ano na po bang nagawa ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga trip? Balita nga po natin, umalis po ang Pangulo at ang kanyang unang ginang. Pumunta po sa Singapore. Ano ba ang makukuha ng mga Pilipino doon? Investment, pangako. Nasa na nga po ba yung mga pangako noon? Nagpunta na si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Nagpunta na si Pangulong Bongbong Marcos sa Korea. Nagpunta na si Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Nagpunta na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa Russia at marami pang pinuntahan sa buong mundo. Nasa na po ang investment? Nasa na po ang mga trabahong sinasabi na ibibigay dito sa mga Pilipino, sa aming mga masang Pilipino? Yun po sana ang i-report natin sa taong bayan. Tigilan na po ang pumumulitika, sinabi ni VP Sara, mag-focus na po tayong tugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Kami naman po ay nakikiusap din sa ating mga government official. Huwag na rin po tayo makisawsaw. Hayaan na po natin yung House of Representatives. Sila naman po ang prosecutor. Nasa kanila po ang burden na para patunayan yung mga inaakusan nila kay VP Sara. Hayaan na po natin sila. At tayo po mag-focus na doon sa ating mga trabaho. May pahayag din po si Department of Agriculture Secretary na napabayaan doon nung nakalipas sa administrasyon ang agrikultura. Sige nga ho, kung napabayaan, ano po ang action ngayon? Mataas po lahat ng bilihin sa mga palengke, secretary, at least po nagtatrabaho kayo sa secretary ng agriculture. Sige po, tingnan po natin ang Lunes para mapababa. Yung ipinangako po ni Pangulong Bongbong Marcos sa 20 pesos sa bigas. Ba't sa kadiwa lang? Ba't hindi namin maramdaman talaga sa mga palengke? Baka pwede namang saluhin ng gobyerno. Kung yung 60 na yung minimum ngayon, sige, yung 40 sagutin ng gobyerno, yung 20, yun na lang yung babayaran ng taong bayan, di ba? Katulad ng panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Lahat po ito nag-uugat sa serbisyo sa taong bayan. Ang impeachment po ay madugo. Sinabi nga po ni VP Sara, sobrang dugo po ito na siya po talaga ay magiging duguan dito sa sistemang ito, pero hindi po siya yuyuko. Wala pong dapat yukuan. Kasi kung yuyuko lang naman din po pala si VP Sara, sana noon pa. Pero hindi po. Hayaan po natin gumulong itong trial na ito at makikita natin kung sino nagsasabi ng totoo. At kayo naman po mga netizen, pakinggan nyo lang yung bawat side, yung depensa, yung prosecution, timbangin po ninyo kung sino ba nagsasabi ng totoo para sa huling-huli, kahit hindi po tayo ang boboto at mga senator judge lang po ang boboto, papakinggan po nila yung opinion natin. At doon po sila kumuha ng boto. Hindi doon sa mag-i-impluwensya at dapat walang i-impluwensya. Hinggil naman po doon sa issue ni Senator Cayetano versus NBI Matibag, sana nga po NBI Director, magbigay po tayo ng maganda nating sagot
kung ano nga ba ang dahilan bakit bigla nyo pong iimbestigahan yun. Welcome naman daw po, sabi ni Mr. Cayetano o ni Senator Cayetano. Pero sana hindi ito ay way para takutin ang mga senator judge natin na boboto o magbibigay ng opinion nila doon sa mga pre-representa ng prosecution at ng depensa. At ito naman din sa mga ahensya ng gobyerno, huwag po nating hahayaan na mapang-ibabaw ang isyong politikal kumpara sa trabaho natin bilang mga kawani ng gobyerno. Dahil dapat tao, pagsiservisyo sa taong bayan ang uunahin natin. At etong linggo yata po, ang issue naman ngayon na itatakil nila sa impeachment, ito na po, yung confidential fund, yung mga bank records ni VP Sara, ilalabas na po yata at isasampina na ng impeachment court ayon kay presiding judge Chis Escudero. Tingnan po natin. Natapos na po yung issue po nila dyan sa pagbabanta nga po ni VP Sara kuno kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, kuno ko lang po. Ako lang po yung term na yun ha. Pero yun po yung nilalatag ng prosecution ng pagbabanta nga daw po. At tapos parang meron din po yung issue kanina lang yata o madaling araw ipinost ng dating actress ng ABS-CBN ng GMA na si Angel Locsin. Ito naman po yung issue nila ni Senator Robin Hood Padilla dahil sa pag-amin po ni Robin Padilla na siya daw po'y komunista. Itong si Angel Locsin may post siya na sana daw po nung panahon na nire-elected daw po yata si Angel Locsin nung past administration, nandun din daw po si Robin Padilla. Ang ating opinion po dyan, wala naman po masamang maging komunista dahil yung ibang mga bansa naman na komunista ay maunlad naman. Pero, ang pinakamasama, kumampi ka sa mga terorista. Masama po talaga yun. Kay Robin Padilla naman, ang sinasabi lang naman niya, di ba, huwag niyo naman masyadong apakan ang isang senador na hinalal ng bayan dahil lamang hindi matatas mag-Ingles. Hindi ganong kagaling mag-Ingles. Pero kung iisipin ninyo yung mga sinasabi ni Robin Padilla, may K naman din. Pero dahil yung iiba ay galit na sa kanya at kahit ano pang magandang sabihin ng senador, laging mali na, wala na tayong magagawa din. Yung sa issue nila ng Angel, sila na yan. Pero ang ating opinion dyan, mag-focus tayo doon sa pinaka-main event or main issue, yung impeachment. Nararapat bang hatulan si Sara Duterte ng convicted o hindi? Iko-convict ba nila o hindi? Yung ebidensya magsasalita. At yan po'y binoto ng 32 milyong Pilipino. Sana po respetuhin naman po ng ating mga politiko, lalo na po doon sa mga bumibira po kay VP Sara. Dahan-dahan naman po. Kayo naman din po, baka mamaya kayo naman po ang birahin, hindi nyo rin po makayanan yung bira rin po, lalo ng mga netizen na mga kababayan natin. Basta po tayo mag-focus po tayo sa pagseserbisyo sa taong bayan. Hayaan po natin sila humusga sa atin. Mga kaderechahan, muli, huwag nyo pong kakalimutan na i-like, i-share at mag-comment po dito sa ating programa. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil parami ang nire-reach ng ating mga episode. Ito po ang 3rd episode. At sana po patuloy pa rin po ang inyong suporta dito sa atin sa Derechahan. By the way, usapang showbiz namin tayo para wala masyadong laging politics kinasal na. Binabati po natin si Miss Bea Alonso. Kinasal na, natuloy na. At ito ay broadcast na ni Mayor Nancy Binay sa Makati. Sa tagal-tagal ng mga issue dyan kay Miss Bea, nakasal din. Congratulations po at best wishes. At sana po, marami ng mga babies ang maging anak ni Miss Bea Alonso. Maraming salamat po mga kaderechahan. Huwag po kayong bibitaw every week. Dito pa rin tayo sa ating numero 1 podcast. Dito sa YouTube, sa Facebook. Lahat po napapanood kami sa TikTok. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza. Dito sa Derechahan sa podcast. Goodbye!